Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Hindi ko akalaing ang simpleng lagnat ng anak ko ay magbubunyag ng isang bagay na hindi ko kayang paniwalaan. Hanggang sa nakita ko siya, nakatayo sa bubong namin. Tawagin niyo lang akong Yolanda, 28, simpleng nanay sa isang barangay sa Albay. Hindi ako palasimba, pero naniniwala pa rin ako sa Diyos at sa multo. Kasi paano mo ipapaliwanag yung mga bagay na hindi mo naman nakikita pero ramdam mo? May isa akong anak, si Francis. 5 taon pa lang, matalino, masayahin. Yung tipo ng bata na kahit pagod ka na sa trabaho, mapapangiti ka pa rin. Kaya nang bigla siyang nagkasakit, parang bumagsak ang buong mundo sa akin. Noong una, akala ko normal lang na lagnat. Sinisipon, inuubo. Wala namang kaming pambili agad ng gamot, kaya hilot muna, tsa, at pahinga. Pero iba to, isang gabi, habang natutulog si Francis, bigla siyang nagsisisigaw. As in, parang sinasapian, "Ayoko! Wag po! Wag niyo ako kainin!" Nagising ako sa sigaw niya. Agad akong lumapit at niyugyug siya. Pawis na pawis, nanginginig. Pero tulog pa rin ang mga mata. "Anak, gising! Gising ka na!" Hindi siya tumigil hanggat hindi ko siya binuhusan ng malamig na tubig. Dun lang siya natauhan, pero tulala. Parang hindi ako kilala. Kinabukasan, pumunta ako sa health center. Sabi ng nurse, baka nightmares lang, dala ng lagnat. Pinainom nila ng paracetamol, tinuro kung anong dapat kainin. Pero kahit anong gamot ang ibigay ko, hindi bumababa ang lagnat. Lumipas ang 3 araw. Hindi na kumakain si Francis. Nakatitig. Lang sa kisame. Kulubot ang noo, parang may nakikita. Sabi niya minsan, "Mama, may matanda sa bubong." Nakangiti siya. Napatigil ako. Akala ko guni-guni lang. Bata, may lagnat. Siguro nananaginip lang. Pero kinabukasan, may kumatok. Sa bahay, si Aling Dolores, matandang kapitbahay naming medyo kinatatakutan ng mga bata. Palaging nakaitim, mahaba ang buhok, at may hawak na baston. Mabait naman sa amin dati, pero madalas siyang mag-isa. "Yolanda," sabi niya, "napansin ko, ang bata mo, madalas umiyak sa gabi. Ingatan mo siya ha, maraming hindi magandang nilalang dito." Napakunot ang noo ko. "Bakit po ninyo nasabi yan, Aling Dolores?" Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa akin, tapos lumakad paalis. Hindi ko alam kung babalayon o banta. Gabi-gabi, palala ng palala si Francis. Tapos isang madaling araw, habang nakatulog ako sa sahig sa tabi ng banig niya, may narinig akong kaluskos sa bubong. Hindi daga, hindi pusa. Parang may mabigat na gumagapang sa yero. Dahan-dahan akong tumayo, tinakpan si Francis ng kumot at lumabas. Tahimik ang buong kalsada, malamig ang hangin, pero nang tumingala ako, may anino, isang hubog ng tao, parang matanda, nakayuko at gumagapang na parang hayop sa ibabaw ng bubong namin. Maputi ang buhok, mahaba. Tapos bigla siyang huminto at lumingon. Sabay kaming nagtama ng tingin. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam noon. Parang may nagyayelong tubig na dumaan sa batok ko. Nanigas ako sa kinatatayuan. Tapos bigla siyang nawala. Wala, as in parang bula. Kinabukasan, nagpunta ako sa barangay. Nakiusap ako sa tanod. Baka may magnanakaw, baka may addict. Pero umiling lang sila. "Hindi ka lang ang nagsasabi niyan, Yolanda," sabi ni Manong Bebot, isa sa mga tanod. May ilang bahay na rin ang nagsabing may nilalang na gumagapang sa bubong nila gabi-gabi. Pero hindi raw tao, hindi hayop. Anong ibig niyong sabihin po? Nagkatinginan ang mga tanod. Si Manong Bebot na rin ang nagsalita. "Aswang." Parang tinusok ako sa dibdib. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Aswang? Sa 2020s? Pero naalala ko si Francis, ang mga sigaw niya, ang matanda sa bubong. Nagdesisyon akong dalhin si Francis sa albularyo. Sa kabilang barangay pa,
Halos 1 oras na lakad. Hindi ko na ininda kahit sobrang init at may sakit pa ang anak ko. Pagdating namin sa bahay ni Damaso, tumingin siya agad kay Francis. Pinatungan ng dahon ng bayabas ang noo, dinuraan, tapos pumikit siya. Ilang minuto lang, bigla siyang napamura. Putik, may nanunubok sa bata mo, inay. Kinukuhaan ng lakas. Hindi pa siya tuluyang nakuha, pero konti na lang. Anong ibig niyo pong sabihin? Halos mapaiyak ako. Sino po? Tumingin siya sa akin, diretso sa mata. May aswang sa lugar niyo, babae, matanda, malakas pa rin. Sinusundan ang bata mo gabi-gabi. Gusto siyang kunin, tumango siya. Ang huling gabi ang pinakadelikado. Kapag hindi mo naprotektahan ang anak mo ngayong gabi, baka hindi na siya magising bukas. Hindi na ako tumutol. Pinayaran ko siya ng kaya ko. Binigyan niya ako ng mga dahon ng saging, asin, at langis na amoy sunog. Sabi niya, ikalat ko sa bintana, pintuan, at ilagay ko sa ilalim ng banig ni Francis. Bumalik kami sa bahay bago magdilim. Habang hinihintay ko ang gabi, tinatakpan ko lahat ng siwang. Pinatay ko ang ilaw sa sala, tinakpan ang mga salamin, at tiniyak na hawak ko si Francis buong oras. Tahimik ang unang bahagi ng gabi. Mga 11:00, nagsimula na ang hangin. Malakas, parang may paparating na bagyo. Nagsimula na ring gumalaw. Si Francis, nanginginig na naman, pawis na pawis. Andyan na naman siya. Hindi ko na siya pinansin. Yakap ko siya ng mahigpit. Pinikit ko ang mata ko para hindi ako matakot. Para lang akong nagdarasal, paulit-ulit, kahit hindi. Ako marunong, tapos may narinig na naman akong kaluskos sa bubong. Pero ngayon, may kasama ng halakhak. He 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 he. At nang tumingala ako mula sa bintana, nakita ko na naman siya. Hindi na siya anino. Kita ko na ang mukha at hindi na siya tao. Ang balat niya kulubot, halos parang tuyong balat ng palaka. Ang mga mata, walang puti, puro itim, parang butas na lumulunok ng liwanag. Nakanganga siya at kitang-kita ko ang mga ngipin, matatalim, parang pangil ng baboy ramo. Hindi siya ngumiti dahil masaya siya. Ngumiti siya kasi alam niyang takot na takot ako. Napaatras ako. Halos mabitawan ko si Francis. Pero bago ko pa siya matawag, biglang kumalabog ang bubong. Tumalon siya pababa, sabay bagsak ng katawan niya sa harap ng bahay. Pero walang tunog, walang kahit anong bakas, parang hangin lang. Kinabigla ko yon. Akala ko magigising ang buong barangay sa lakas ng kaba ko. Pero parang ako lang ang gising. Ako lang ang nakakakita. Tapos napansin ko, lumamig ang paligid. Hindi normal na lamig. Yung tipong nanunuot sa buto. Parang nilalagnat ka na rin. Kahit wala ka namang sakit. Mama, si Francis. Mahina ang boses niya, pero may lakas ng loob pa siyang magsalita. Nasa ilalim na siya. Napatigil ako. Anak, sino? Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon sa ilang araw, parang bumalik ang ulirat niya. Yung matanda. At bago pa ako makasagot, may gumalaw sa ilalim ng sahig. May tunog. Parang kuko. Para siyang dumadakdak. Parang may ginagasgas na bakal sa kahoy paikot-ikot. Sa ilalim ng bahay namin, wala kaming concrete flooring. Lumang bahay kami, may siwang ang mga kahoy sa sahig. Dahan-dahan akong tumayo. Pinatong ko si Francis sa banig at kinuha yung asin mula kay Damaso. Nilagay ko sa palad ko at inihagis sa paligid. Sa ngalan ng Diyos, layuan niyo ang anak ko. Halos pasigaw kong sabi. Wala pa ring tunog sa labas. Pero ramdam ko, may presensyang naglalakad sa paligid ng bahay. Nakatungo ako sa siwang ng sahig at putek. May mga mata, 2 mata na kulay dilaw, naglalagablab sa dilim. Dumura ako sa kamay ko, kinuha ko yung langis na binigay ni Damaso at ipinahid sa paligid ng pinto. Pinahid ko rin sa noo ni Francis, pati sa sarili ko. Hindi ko na ininda ang lagkit at amoy. Ang importante, mabuhay kami, pero hindi pa siya tapos. Biglang may malakas na kalabog sa bubong. Mas malakas kaysa kanina.
Tapos may gumagasgas sa dingding. Parang kuko, pero malalaki. Yung tipo ng kuko na kayang magpunit ng tao. Hindi na ako nakatiis. Kinuha ko ang posporo, sinindihan ko ang isang tabo ng tuyong dahon ng saging at asin. Amoy sunog agad sa loob ng bahay, pero may nakita akong usok na kulay puti. At kasabay noon, isang malakas na hiyaw mula sa labas. Halos matanggal ang pandinig ko sa lakas. Sigaw ng babae, pero halo-halong boses, parang daan-daan silang sumisigaw ng sabay. Saka bigla, katahimikan. Pagtingin ko kay Francis, tulog na siya. Payapa, parang walang nangyari, pero hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, pinuntahan ko ulit si Kadamaso. Sabi niya, nagtangka siyang kunin ang kaluluwa ng anak mo. Pero hindi siya nagtagumpay. Hindi pa. Babalik yon. Hanggat buhay siya, babalik siya. Pilit ko siyang tinanong kung sino, kung paano ko siya matutukoy. At sinabi niya sa akin ang mga salitang hindi ko malilimutan. Ang aswang, Yolanda. Hindi basta halimaw. Tao siya na pinili ang dilim. At kadalasan, hindi siya malayo. Malapit? Gaano kalapit? Gaano ba kalapit ang kapitbahay? Biglang sumagi sa isip ko si Aling Dolores, yung mga titig niya, yung babala niya noon, yung itsura ng nilalang sa bubong, maputing buhok, baluktot ang katawan, at yung paraan ng pagtitig, pareho. Pag-uwi ko, agad kong tinignan ang bahay niya mula sa bintana. Walang tao, sarado ang bintana, tahimik. Pero may isang bagay akong napansin. Sa tapat ng pinto niya, may dugo, maliit na patak, pero sariwa. Kinabukasan, lumipas ang araw na walang insidente. Si Francis, medyo bumalik ang gana sa pagkain. Wala nang sigaw sa gabi, pero hindi pa rin siya nagkukwento. Parang takot, parang may itinatago. Hanggang isang gabi, habang hinuhugas ko ang plato, lumapit siya sa akin. Mama, oh anak, hindi. Pa po siya umaalis. Nandiyan pa siya. Tumigil ako sa paghuhugas. Saan anak? Tumingin siya sa likod ko, sa bintana, sa likod ng puno. Nakatayo. Ngayon lang. Nakangiti ulit. Parang nanigas ang katawan ko. Hindi ko na pinansin ang sabon sa kamay ko. Hindi ko na tinapos yung paghuhugas. Dahan-dahan akong lumingon. Wala. Akong nakita. Pero ang mga balahibo ko sa batok, sa braso, lahat nakatayo. Alam mong may presensyang hindi dapat nandoon. Agad kong isinara ang kortina. Nilock ko lahat ng bintana. Kinuha ko ulit yung mga dahon at asen na galing kay Kadamaso at ikinalat ko sa paligid ng bahay. Muli kaming natulog na magkayakap ni Francis. Pero nung 3:00 ng madaling araw, nagising ako. May tunog sa labas. Hindi kaluskos, hindi yabag, may humuhuni, isang matandang boses, paos, nanginginig. Parang nanliligaw, pero may halong pangingilabot. Bayaan mo na siya, inay. Akin na lang ang anak mo. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip, pero naririnig ko talaga siya. Malapit, sa mismong labas ng bintana namin, bumangon ako. Nanginginig ang tuhod. Kinuha ko ang hawak kong kutsilyo sa ilalim ng unan. Lumapit ako sa bintana. Dahan-dahan ko itong binuksan ng konti para silipin. At doon ko siya nakita. Hindi na siya gumagapang sa bubong. Hindi na siya nagtago sa likod ng puno. Nakatayo siya, diretso, sa gitna ng bakuran namin. Si Aling Dolores. Pero hindi na siya si Aling Dolores. Mahaba ang buhok niya, nangingintab na parang basang sabana. Ang balat niya kulay uling, parang niluto. At yung mata, wala na, puro itim. Para siyang pinanganak ulit bilang isang hayop. At sa braso niya, may hawak siyang kung ano. Malambot, malaki, duguan. Si Francis, napakapit ako sa bibig ko para hindi mapasigaw. Pero hindi. Hindi si Francis. Yon, isang baboy, patay na. Nakabitin sa kamay niya. Nilalaro-laro niya,
Habang nakangiti sa direksyon ng bahay, bigla siyang tumingin sa akin. Diretso sa mata. Yolanda, sumigaw. Ako, sa sobrang lakas ng sigaw ko, parang gumising ang buong barangay. Narinig ko ang mga kapitbahay kong sumisilip sa bintana. May mga sumisigaw din sa labas. Tapos, boom! May pumutok sa may kalsada. Sunod-sunod, mga baril? Firecrackers? Hindi ko na alam. Basta sumigaw ang mga tao. Aswang! Aswang sa kanto, may nagsisigaw. May nagtatapon ng asin. May nagbabato ng apoy sa kawayan. Narinig ko ang yabag ni Aling Dolores. Tumakbo siya, mabilis. Mas mabilis pa sa kahit anong matanda. Dire-diretso siya sa likod ng palayan. Wala nang bakas. Walang naiwan. Kinabukasan, usap-usapan sa buong barangay ang nangyari. May nagsabi raw na nakita nila si Aling Dolores na nagbabalat ng baboy na buhay pa. May nagsabi, wala na raw siya, umalis na, iniwan ang bahay niya, pati gamit. Pero ako, alam kung hindi siya umalis. Hindi pa, kasi 2 gabi matapos yon, nakita ko ulit siya. Hindi sa labas ng bahay, sa panaginip ni Francis, sumisigaw na naman siya. Umiiyak, nanginginig. At nang tinanong ko kung anong napanaginipan niya, isang salita lang ang sinabi niya. Gutom. Minsan, hindi lang gutom ang katawan ng halimaw. Gutom din ang kaluluwa. Hindi ko alam kung anong klaseng kasamaan ang kayang tumira sa isang tao para talikuran niya ang pagkatao niya. Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Ang aswang ay hindi lang parte ng kwento. Minsan, sila'y bahagi ng realidad at hindi sila palaging nasa malalayong gubat o bundok. Kadalasan, kapitbahay mo lang sila. Ang anak ko, buhay, salamat sa Diyos. Pero gabi-gabi pa rin kaming nagdadasal. Hindi na rin ako nagpapakampante. Lahat ng panlaban, bawang, asin, langis, nasa paligid pa rin ng bahay. Kasi minsan, pag naging marka ka na ng nilalang na yon, hindi ka na niya bibitawan hanggang sa makuha ka niya o isa sa mga mahal mo. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like and share na din. Maraming salamat po.